sa kailaliman ng asul na karagatan, kung saan ang liwanag ng araw ay dahan-dahan naglalaho. May mga nilalang na hindi lamang nabubuhay, kundi namamayani. Sila ay mabilis, sila ay matalino, sila ay may sariling wika. Ito ang mundo ng Delphinidae, ang pamilya ng mga oceanic dolphins. Mahigit 30 species ang kabilang sa pamilyang ito, mula sa mababaw na baybayin hanggang sa malalim na bahagi ng karagatan. Ang kanilang presensya ay simbolo ng katalinuhan at pagkakaisa. Ngunit sino nga ba sila? At bakit sila tinatawag na isa sa pinakamatalinong hayop sa planeta? Ang Delphinidae ay ang pinakamalaking pamilya ng mga dolphin. Kabilang dito ang mga kilalang uri tulad ng bottlenose dolphin, orca, spinner dolphin, common dolphin. Kahit ang orca na kilala bilang killer whale ay kabilang sa pamilya ng dolphins. Ang kanilang katawan ay dinisenyo para sa bilis. Hydrodynamic ang kanilang hugis. May makinis na balat, isang malakas na buntot, ang nagbibigay ng puwersa sa bawat galaw. Ngunit ang tunay nilang lakas ay hindi lamang nasa pisikal na kakayahan, kundi nasa kanilang utak. Ang mga dolphin ay may isa sa pinakamalaking brain sa lahat ng mga hayop. May kakayahan silang gumamit ng echolocation, makipag-usap gamit ang signature whistles. Kaya nilang kilalanin ang sarili sa salamin, gumamit ng simpleng tool. Ang kanilang echolocation ay parang sonar system. Naglalabas sila ng tunog na tumatalbog pabalik kapag tumama sa isang bagay. Sa pamamagitan nito, nakikita nila ang mundo kahit sa kadiliman. Sa isang iglap nalalaman nila ang hugis, distansya at galaw ng kanilang target. Isipin mo iyon, sa ilalim ng madilim na karagatan. Malinaw sa kanila ang lahat. Ang mga dolphin ay nabubuhay sa grupo na tinatawag na pod. Minsan sa isang grupo ay 10, minsan daan-daan ang bilang nila sa loob ng pod. May matibay na social bonds. May kooperasyon sa pangangaso. May pag-aalaga sa sugatang miyembro. Kapag may nasugatan sa kanilang member, tinutulungan nila itong makaahon para makahinga. Kapag may sanggol, buong grupo ang nagbabantay. Ito ay hindi simpleng survival. Ito ay isang komunidad. Ang bawat species ay may mga sariling teknik. Ang orca ay kilala sa coordinated hunting. Gumagawa sila ng alon upang ihulog ang seal mula sa yelo. Ang spinner dolphin ay nanghuhuli ng isda sa gabi, gamit ang bilis at teamwork. Ang bottlenose dolphin naman ay gumagamit ng mud ring feeding. Umiikot sila sa isda upang ikulong ito sa isang pabilog na putik. Ito ay patunay ng kanilang mataas na antas ng pag-iisip at adaptasyon. Bawat dolphin ay may pangalan. Tinatawag itong signature whistle, isang natatanging tunog na kumakatawan sa kanilang identity. Kapag nahiwalay sila sa kanilang grupo, ginagamit nila ito upang tawagin ang isa't isa. May mga pag-aaral na nagpapakita na kaya nilang gayahin ang signature whistle ng ibang dolphin, na parang pagtawag sa pangalan ng kaibigan. Isipin mo, sa ilalim ng dagat, may mga usapan na nagaganap, may emosyon at may koneksyon. Ngunit sila ay hindi ligtas sa kanilang tahanan. Polusyon sa karagatan, plastic waste, noise pollution mula sa barko, illegal fishing nets, ang malalakas na tunog mula sa sonar, at malalaking barko ay nakakaapekto sa kanilang echolocation. Ang plastic ay maaaring nilang makain, at magdulot ng pagkakasakit nila. Sa bawat taon, libo-libong dolphin ang nasasangkot sa bycatch. Hindi sinasadyang nahuhuli ng lambat. Ang tahimik na trahedya sa ilalim ng alon. Hindi sila simpleng hayop lamang. Sila ay bahagi ng balanse ng karagatan. Kapag sila ay nawala, maaapektuhan ang food chain. Bilang tao, may kakayahan tayong bawasan ang paggamit ng plastic. Suportahan ang marine conservation. Igalang ang wildlife sa kanilang natural na habitat. Ang kinabukasan nila ay konektado sa ating mga desisyon ngayon. Sa bawat pagtalon nila sa ibabaw ng alon, sa bawat pag-ikot sa ilalim ng liwanag ng araw, may paalala. Ang Delphinidae ay hindi lamang simbolo ng talino. Sila ay simbolo ng pagkakaisa, komunikasyon, at pag-asa. Sa malawak na karagatan, sa pagitan ng katahimikan at ingay ng mundo, patuloy silang lumalangoy. At ang tanong ay hindi kung gaano sila katalino, kundi ang tanong ay, matututo ba tayo sa kanila?